Mga kasama natin ng isa pong veteranong mambabatas, isa pong abogado. Siya po ay Deputy Minority Leader ngayon at member ng House Committee on Rules. Pag-usapan po natin kung ano ang kanyang mga sapantaha sa impeachment case laban kay Pangulong BBM. Tinutukoy ko po ngayong gabi ay si Quezon City 4th District Representative Congressman Bong Sontay. Kong, good evening, si MJ. Ngayon po 10 oras ng gabi. Kamusta po kayo, sir? Hi, MJ. Good evening. Mabuti naman. Mabuti. Good evening. Yes, sir. It's good to see you again, Congressman. Nice to see you. Yes, sir. Sir, kamusta po kayo? At mukhang magiging abala kayo ngayon sa House of Representatives. Ilang araw po bago po ang pagbubukas sesyon? Well, sa Lunes pa magsisimula yung sesyon. Pero nung isang araw nga, kahapon, may nag-file ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Oo, at may mga banta rin, Kong, na sampahan rin ng impeachment si VP Sara naman on February. Well, totoo yun. Totoo yun. Meron din mga banta na magpa-file rin against VP Sara. Totoo. Kaya tama yung sinabi mo, medyo magulo ngayon. In fact, alam mo, hindi lang ngayon. Simula nung nakabalik ako sa Kongreso, talagang magulo na itong ating sitwasyon eh. Kaya nga naaawa na ako sa bayan natin dahil ang dami-daming problema ng bayan natin, pero parang nabalot tayo sa puro politika na lang. Opo, Kong, bilang kayo po ay isang magaling na abogado din, anong tingin niyo po doon, Kong, sa impeachment case laban kay PBBM? Marami kasi nagsasabi na lightly worded lang daw yung impeachment case. Magaan lang daw at parang ang pakay ng impeachment ay para i-activate lang daw yung one-year bar rule. Anong tingin mo doon, Kong? Well, kagaya ng opinion mo at opinion ng marami, alam mo, nung nabasa ko yung impeachment complaint, sabi ko parang highly suspicious yun. Napakababaw, kagaya ng sinabi mo, puro conjectures. Puro conjectures lang yung mga allegation na yun at it was not really supported with evidence. So pagka na-refer yan sa Committee on Justice, sablay ka agad yan sa form. Hindi sufficient in, in substance, hindi sufficient in substance. Parang it does not hold water. Tama rin yung sinabi mo. Maaari na para lang mapigilan yung one-year ban ng pag-file ng impeachment complaint. Although, siyempre, hindi natin alam. Bago magsimula yung session natin, baka may mga ibang impeachment complaint pa yung papasok. But we don't know. Pero nabasa ko yung 11-page complaint, mababaw. Opo, Kong, pakipaliwanag nga po para po sa mga kababayan natin hindi po gaanong pamilyar doon po sa proseso ng impeachment. Ano po bang ibig sabihin ng sufficient in form and sufficient in substance sa paghimay po dito sa mga reklamong impeachment? Well, of course, yung pag sinabi natin yung sufficient in form, yung complaint na i-file mo dit meron tayong may mga requirements sa pag-file nito. Pagka yung form, aling sabihin natin medyo papasa yung complaint, pero yung substance, all allegations alleged in the complaint should be justified or should be able to stand in court. Pero wala eh. Alam mo, there are 5 grounds na sinight. Ang unang ground, I think, was a respondent ordered and enabled the kidnapping and surrender of the former president, Rodrigo Roa Duterte, to the ICC. Pero alam naman natin na nasagot na dati yun na ang sinabi nila yung pag-surrender raw was in accordance with the warrant of arrest which was issued by the ICC. Kaya sumusunod lang sila doon sa order ng ICC. So parang mababaw, that will not hindi substantive. Tapos doon, merong respondent is a drug addict whose condition impairs his judgment and leadership. Conjecture to. Kasi doon sa 11-page complaint, wala naman siyang supporting documents na inallege o ibang allegations. Ang inallege lang niya was
a generalization ng accusation na lumabas na sa dyaryo at napag-usapan. Tapos nun, respondent failed to veto on program appropriation and other unconstitutional provisions. Eh di ba nung 2025, may binito na provisions. Hindi nga lang lahat. But would that be enough to impeach the president kung yun lang ang i-allege mo? Kailangan mag-allege ka ng siguro mas maganda pa nag-allege siya ng mga wrongdoing kung paano kumita, kung kumita man ang pangulo, eh kailangan ipakita niya through substantive proof. Tapos noon, respondent benefited from kickbacks arising from budget insertions from the Ghost Flood Control Project. Eh wala naman na-allege doon sa complaint o walang naipakitang preba rin kung paano ginawa yan. As respondent created the ICI to shield corrupt allies. Parang, and that's a conclusion which is not also substantiated. Kaya, di ba, mababasura lang. Masyadong Siguro kung nag-allege siya, yung mga grounds na yun, kung sinuportahan niya ng mga evidence that may be able to hold water, eh baka maaari. Pero wala eh. Pero kung marami po nagsasabi na magandang venue ito para masagot ng Pangulo sa House of Representatives, and yung ina-allege na umano'y paggamit ng illegal na droga, sinasabi nila ito'y magiging catalyst itong impeachment para maging witness si Senator Amy Marcos. Tingin mo, Kong? Tingin mo, sir? Well, alam mo, maaaring maging witness. Depende kung anong gagawin ng Committee on Justice. Pero papatawag ba nila si Senator Amy Marcos? Tapos nun, ano yung magiging basis? Yung statement lang, yung nagagamitin, yung statement lang ng na ibibigay ni Senator Amy na dinenay naman ni Pangulong Bongbong Marcos. There should be something more substantive. Para sa akin sa lawyer. Opo, lalo pa, Kong, na masyadong masyadong crucial itong taon na ito, 2026, lalo na the 2027, 1 year bago ang presidential election sa 2028, sir. Ano masasabi po ninyo? Well, alam mo, yan din ng general sentiment sa Kongreso, whether an impeachment against BBM or President BBM or against VP Inday Sara, going into yung 2028, parang matamlay na yung Kongreso at mga ibang mababatas. I don't think na kagaya dati makakakuha ng nung 2/3 to endorse yung any impeachment complaint. Palagay ko ngayon mas mahihirapang umusad. Any which way, kahit kanino i-file. Opo, nakausap po ng SMNI kanina si Congressman Kit Flores, no, ng Bukidnon. Sabi niya, bukas pa ngayon, no, ang House of Representatives na tumanggap po ng ibang bersyon naman ng impeachment case. Pero magkagayon man, Kong, kahit mag-file ng mga bagong impeachment case, plenary pa rin pala ang magde-decide kung anong reklamo po ang uusad. Eh parang magiging useless na, Kong, na magsasubmit ng mga reklamong bago. Ganun na rin naman pala. Ang plenaryo pa rin, pagbobotohan pa rin sa plenaryo kung sino raw yung reklamong lulusot, kaninong reklamo ang pagbibigyan ng pansin. Sir? Yes, totoo yan. Pagdating niyan, di ba, well, ngayon dahil sa Supreme Court ruling, obligado yung Kongreso na sundan yan. Pagka may impeachment complaint na i-file, tapos noon may mag-endorso niyan sa Kamara, dapat yan i-refer sa Committee on Justice. Tapos pagdating sa Committee on Justice, pag-uusapan nga doon kung ano yung mga complaint ang mag-meet doon sa dalawang requirement. It should be sufficient in form and sufficient in substance para naman magbato yun sa plenary. So, kagaya ng tinanong mo kanina, ano ba yung sufficient in form? Yung sufficient in form, yan yung mga technical requirements ng complaint, yung proper formatting, signatures, verification. Madali lang i-meet yan, yung sufficient in form. Pero yung sufficient in substance, yun yung mas mabigat kasi kailangan yan. It should contain necessary facts. At saka, sabi ko nga, yung legal basis. At saka yung justification for this. Diba? Tsaka, So yan, pag-uusapan sa Kongreso yan. But like what I said,
kung uusad man, whether a complaint against an impeachment complaint against the president or against VP Sara, that's para sa akin lang, opinion ko lang, opinion ko, Mm. palagay ko mahihirapang umusad dahil ikaw na rin ang nagsabi, alam mo, 2028 is just around the corner. Dito nga sa Kamara, parang isang taon na yung nasayang natin eh. Halos wala tayong matatawag na accomplishment dahil after the election, we're all political noise, especially because of yung mga anomalya dito sa flood control, mga ghost flood control project at saka yung corruption nga nung pinag-usapan, yung 2025 budget nung sinusuri ngayon, di ba? Parang halos buong taon hanggang ngayon. Diyan naubos yung oras ng Kamara, both the House of Representatives and the Senate. Doon nga sa usapin na tungkol sa korupsyon na yan, hanggang ngayon parang wala pa rin matasabi natin talagang na-accomplish. ICI was created supposedly para makatulong na kumalat ng ebidensya. Pero sadly, si Mayor Benji Magalong na kinuha nilang advisor, 2 linggo lang yata, nag-resign na kaagad o napilitan mag-resign. After that, si former Secretary Babe Singson, maganda sana, credible to be there, pero nag-resign rin. Yung pangalawang miyembro rin, after ni former Secretary Babe Singson, nag-resign rin. So, isa na lang ang nakaupo. Tapos nun, ano sinabi nung nakaupo? Teka muna, tapos na yung trabaho natin. Paano matatapos? Sabi niya, papasa na lang natin sa ombudsman kasi sila na yung may power at authority to really have this moving forward. Di sana nung una pa lang pinasa na sa ombudsman at hindi na tayo nagsayang ng oras, di ba, MJ? Opo. Pero walang nangyari. Opo. Tsaka kung maalala po ninyo, ang Duterte Youth Party List last time, nag-file po ng impeachment complaint pero hindi po tinanggap ng Secretary General. Pero ito ngayon, katakataka, the same din sa observation po ng ating mga manonood, mabilis pong tinanggap at mabilis pong naasikaso kumpara po doon sa naging reklamo ng Duterte Youth, which was nagbigay po ng pagdududa sa taong bayan. Hindi pa pinag-uusapan ko yung sufficiency in form and substance. Yung palang pag-accommodate sa reklamo, Congressman. Well, ito naman MJ, yung pagtanggap naman, tinanggap pa lang yan, pero hindi pa umuusad. Pero I think whatever complaints would be filed, iba naman yung sitwasyon ngayon under the leadership of Speaker Bodji, di ba? Alam mo, nakita naman natin na parang ang mas gusto niya is to bring back the credibility of the House of Representatives. So I don't think na may mga haharangin na pagpa-file ng impeachment complaint. But of course, it's another thing kung uusad yan pagdating sa committee level. Opo, Kong, maiba lang ako ng paksa bilang kayo po ay meron ding karanasan sa knowledge sa usapin ng petrolyo. Sir, ano itong nangyayari ngayon sa Pilipinas? Yung trend pataas po ng pataas ang presyo. Sa inyo pong pag-calculate, sir, ito ba yung trend na ito magpapatuloy sa 2026 dahil po rin sa mga gulo sa mga bansa na nag-export po ng langis? Well, oo. Unang-una, naalala mo dati, tumaas yung presyo ng langis dahil sa embargo na ginawa sa mga langis na nanggagaling sa Russia. Bagamat hindi umaangkat tayo galing sa Russia, yung mga ibang bansa na umaangkat galing sa Russia, napilitang umangkat galing naman dito sa Middle East kung saan tayo kumukuha. Now, with the heightened animosity among other countries, dahil kagaya sa Europa, di ba, nag-threaten si US President Donald Trump na kailangan ibigay raw sa kanila yung Greenland. Oo. So, ngayon, siyempre, nagkakaroon ng reaction sa mga European Union o NATO members na bansa tungkol dito. So, medyo
alam mo, yung mga shipping lanes ang naapektuhan yan Kasi pagka nagkakaroon ng banta na ganyan, Mm. tumataas yung insurance, tumataas yung freight cost. Tapos noon dito pa alam mo, ang dolyar, ang conversion rate ng peso to dollar is at its lowest. Halos 60 pesos na. Binabayaran natin ng langis on a dollar basis So habang bumabagsak yung presyo ng peso at tumataas yung peso ng dolyar, may epekto sa presyo ng crudo yan. Opo, at lalo na ngayon kong medyo mabigat-bigat this week, no, yung price increase. And ano sa tingin niyo po, Kong, ang inyong pong suggestion para po maibsan naman itong problema natin sa patuloy pong pagtaas sa presyo ng langis? Well, alam mo, ang maipapayo lang natin talaga sa ating mga kababayan na Mm. magamit ng mga sasakyan is talagang planuhin yung mga biyahe na gagawin nila dahil hindi natin talaga mapigilan yung yung pagtaas ng presyo ng gasolina dahil tayo net importer tayo ng fuel at nadidiktahan niya ng world market prices and very sensitive yan sa mga nangyayari sa mga iba't ibang bansa. Opo, good evening pala sa mga kababayan nating nanonood sa YouTube. Ito pong nagtatanong sa inyo kung si Lead Ann ng District 4 ng QC. Kung pinapatanong po sa inyo kung ang inyo po bang mga constituents sa District 4 ay kontra sa impeachment laban naman kay Vice President Sara Duterte. Ano po yung feedback sa inyo pong pag-iikot sa distrito, Kong? Alam mo, ang general feedback sa distrito ko, and I believe this is reflected not only in my district pati sa mga ibang lugar, ayaw naman nilang ma-impeach si VP Sara. And especially now, ako, sinasabi ko rin, openly, sinasabi ko sa mga kasamahan ko, ginagawa natin basis ng impeachment, yung 125 million na confidential fund. Nakita nga natin dito pala sa Kongreso, daan milyon, bilyon na, trilyon na nga umaabot, bilyon-bilyon na, hindi na nga daang milyon, bilyon na. Ang mga, ang mga nawawala, wala, tahimik pa rin tayo. So, I think generally ang general sentiment ng president ng mga tao is ayaw na nilang ma-impeach si VP Sara dahil especially alam mo 2 taon na lang Mm. mag-election na ulit. Opo. Kong, ano po ang inyo pong mga panukalang batas na prioridad sa inyo pong pagbabalik ngayon sa inyong posisyon Well, bilang ito may kakaka-file ko lang meron akong batas na bagong final. This is with regards to yung sa Bureau of Fire at saka doon sa Fire Code natin, amendment ng Fire Code. Dahil madaming mga negosyante ang maangal na at nasasaktan dahil pagka kumuha sila ng business permit, kailangan yan ang one of the requirements is kumuha muna sila ng ng clearance sa Bureau of Fire. So unless makakuha sila ng clearance sa Bureau of Fire, hindi sila mai-issue ng business permit. And hindi naman ganoon kabilis umakto ang Bureau of Fire at nakakapagbigay ng clearance. Kaya ang nangyayari, madaming mga naghahanap buhay, hindi sila ma-issuehan ng business permit. So nag-file ako ng amendment para ihiwalay ito na hindi na gawing requirement sa issuance ng business permit yung clearance coming from the Bureau of Fire. Hindi naman natin isinasawalang bahala na yung clearance Iyan ang ginagawa natin, kailangan pa rin kumuha ng clearance but it is no longer a necessary na kailangan meron muna noon bago ka ma-issue ng business permit. Meron din tayong meron din tayong mga ibang panukala na naka-file na hinihintay lang natin actually na-approvean na sa amin sa Kongreso yung institutionalization ng AIX dahil gusto natin matanggal na yung politika pagdating sa pamimili ng mga benepisyaryo Mm. binigay na ngayon na-approve natin sa Kamara de Representante yan hinihintay na lang natin ma-approvean sa
sa Senado dahil nakita naman natin yung nangyari. Dati, especially before the election, di ba? Nagamit lang yung ayuda para maging pamili ng boto tsaka allowance ng mga leader at pambayad sa sa mga botante, which is that was not the purpose nung kinonceptualize yung AIX. Yung AIX para sa taong nangangailangan at dapat maibigay sa kanila. Kaya hindi nahahaluan ng politika. Dapat kahit sinong nangangailangan yan, mabigyan, hindi lang yung mga supporter. Opo, susundan po namin kung yung mga panukalang batas po na inyong ihahain. Ano po ang payo ninyo sa ating taong bayan? Lalo pat ang usapin ngayon ay usapin sa impeachment kontra kay PBBM, kay VP Sara Duterte. At ano po ang mensahe ninyo sa sambayan ng Pilipino, Kong? Alam mo, sa sambayan Pilipino, alam mo, ang korupsyon dito sa ating bansa, walang magtutuloy lang yan at lalong lalala lang yan kung papayagan natin na mangyari yan. Kung tayo hindi na, alam mo, sabi ko, kaninang umaga lang kausap ko yung mga daycare teachers doon sa aking distrito. Sabi ko sa kanila, alam mo, napaka-importante yung role nyo. Ang importante, yung value formation. Simulan natin doon sa mga bata. Turo natin sa kanila yung pagmamahal sa bansa. Turuan natin sila na hindi dapat iniidolo yung mga taong yung mga taong nagnanakaw, gumagawa ng pera. Hindi porket may pera sila dapat i-idolize sila. Kailangan suriin din saan ba nanggaling yung pera. 'Di ba? At saka hindi dapat hindi tayo sobrang mapagpatawad. 'Di ba? Parang after a while, pagka may ibang issue na lumabas, nakakalimutan natin na yung the issue that the issue that was at hand. Hanggang ngayon, nabanggit ko kanina yun, hanggang ngayon, wala pa rin nananagot doon sa mga katiwalian na nangyari. Doon sa mga ghost projects, hindi ko naman sinasabi lahat ng mga lumabas na budget napunta sa ghost project. Pero sana, di ba, dahil iniimbestigahan na lang, sana nag-concentrate tayo doon muna sa mga ghost projects talaga. Tingnan natin para may masampulan lang, para may umusad. Kung saan-saan na pumupunta yung investigasyon, ang kailangan lang naman, parang alam naman ng lahat kung mangyayari lang yan, kung napayagan yan doon sa itaas. Turo tayo at turo kay Saldico. Dahil APRO chairman, hindi naman kayang gawin ng APRO chairman mag-isa yan. Opo. Lahat may alam na yan, kailangan may approval ng speaker yan bago mangyari. But wala nangyayari. Yung sa akin, I think the Filipino people deserves good governance naman. Nabanggit na ni Pangulong BBM, sabi nga niya, maiya naman kayo. But hindi pwedeng hanggang doon na lang. Kailangan meron panagutin. Po, kaysa po niyo kami, Kong, sa inyo pong frustrations, no? At sa inyo pong hinuha para po sa bayan. Maraming salamat po, Kong, sa inyo pong panahon at dalaw po kami sa inyo soon, Kong. Thank you, MJ. Maraming salamat. Salamat. Opo, mga kababayan, yan po si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Nakasama po natin sa usapin sa impeachment, usapin po ng korupsyon at usapin po ng produktong petrolyo. No? Dahil yung mga issue na yan ay malapit sa bitukan ng mamayang Pilipino at pinag-uusapan po sa buong kapuluan